Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Para sa pasasalamat ni Sister Terry De Leon, Sister Del Moraleda, Sister Tina Sanadres, Sister Aning Naval, Sister Becca Hong, Sister Mela Mitiam, Sister Josie Lau, Annie De Leon, Tita Adahar, Tess Cruz, Lucy Velarde, Cora Santa Ana, Cora Cortez, Cora Fortunato, Marisa Abanico, Tess Miranda, Nieves Ramos, Mirna San Diego, Mel Labay, Lina Antonio, Lalaine Ramos, Silvia Bautista, Josie Bartolome, Rosie Luna, Christy Padua, Cecil Francisco, Gloria Ongoco, Lori Mendoza, Lea Layugan, Feli Jordias, Nor Alejandro, Liza Pulido, Joel Lauriola, Tet Alpasan, Carol Santiago, Sansan Hortaleza, Remy Carbero, Mila Zuniga, Mary May Adalid, Roel Dumlao, Tess Santos, Jeffrey Abiera, Secretary Bimbo de la Cruz, Attorney Tess de Mesa, Engineer Romer de Mesa, Arlene Velasquez and family, Rosalia Adriano, Jerry Adriano, Joel Adriano, Mr. and Mrs. Felipe Paraños and family, Wela Borrejon, Bernadette Labay, Mr. and Mrs. Ryan and Grace Suarez, Mr. and Mrs. Edgar Tongco, Mrs. Josie De La Cruz, Mr. and Mrs. Rolly Santos, Mr. and Mrs. Ver Miranda and family, Alfredo Esparas Jr., John Patrick Bartolome, Nancy Padrinao, Mr. and Mrs. Nilo Dalisay and family, Mr. and Mrs. Julio Reiteran and family, Virginia Leonardo, Eli Sebastian and family, Janet Pascual, Engineer Felipe Osea and family, Manuel Artos and family, Emerson Naval and family, Mr. and Mrs. Joel and Gigi Tuazon, Architect Glenn Encarnacion, Telma Encarnacion, Kagawad Arvin Encarnacion, Councilor Ramon Encarnacion, Barangay Captain Benito Encarnacion Jr., Michael Artos and family, Dennis De La Cruz and family, Councilor Tony Espiritu and family, Regina Ramales Cabanay and children, Florida Galliano and family, Lydia Asuge and family, Mr. and Mrs. Berting and Lina Dizor and family, Melanie Lopez, Rosie Luna, Edgar Luna, Dr. Eva Dizon, Laura Marcelo, Kagawad Marvin Marcelo, Manhattan, Leo Tire Supply, Mr. and Mrs. Tots and Babes Posadas and family, Carmelita Caco and family, Conchita Verdon and family, Cora de la Paz and family, Julie Gilongos, Jacqueline Cale, Sita Torres, Tess Molina, Rose Gamaro, Rosario Gestiada, Mr. and Mrs. Orly and Yoli Gandeza, Norma Clarino, Kagawad Corazon, Villaseñor, Senator Sherwin Gatchalian, Mr. and Mrs. Toto and Shi Guansing, Mr. and Mrs. Virgilio and Mirna Ong, Mr. and Mrs. Benny and Veron Onias, Mr. and Mrs. Roland and Andrea Gutierrez, Emily De Los Santos, Annalyn Tamborete, Superdrug Mini Mart and JF Consultancy, Liza Belloso, Ler Matan, Emmy Sebastian,
Tess Pineda, Lucita Belloso, Edith Orio, Ine Kimpo, Glory Quiteves, Lita Hizon, Cora Ballesteros, Mr. and Mrs. Benito Delina, Antonia Fausto, Maria Angelica Manarang, Gerard Brian Sebastian, Gemabel Sebastian, PGK and Mrs. Pablo Mendoza. Lourdes Santos at Sharon and family, Mr. and Mrs. Rene and Lynn Cheng, Mr. and Mrs. Pidio and Gina Garay, Enchi Baltazar, Renel Rilliezan and family, Mr. and Mrs. Al and Aida Gatbonton, Mr. and Mrs. Efren and Jonah Raimundo, Gift of God Catholic Community, Prex Batch number 49, Prex Batch number 50, Mr. and Mrs. Mar Dennis and Sara Maningas, Mrs. Luz Beminda Ona, Noveda family, Patricia Estornino, Tina Estornino, Reina Mamalateo, Leia Carmela de la Cruz, Marilyn Contado, Lourdes Dizon and family, Mr. and Mrs. Joseph Gamaro and family, Mr. and Mrs. Benji Gamaro and family, Joy Pearson, Rosita Balbin, Henry Yoli Evangelista, SILP MPC Co-op, Josephine De Ocampo, Mr. and Mrs. Aquilino Belando, Mr. and Mrs. Cesar Marcy Flores, Lawrence Miranda, Mr. and Mrs. Reginald and Jovelyn Vesperas, Paz Magbanwa, Leoncio de la Cruz, Rudy and Celia Tinsay, Ulysses Aguilar, Mayor Rex Gatchalian, Vice Mayor Lori Natividad Borja, Teresa de Jesus, Joseph Cruz, Sherwin Dionisio, Silas, SPPC San Martin, Apostolado ng Panalangin, Lectors and Commentators, Pasca, SPPC Menlo, Silmo, Lay Ministers, SPPC Malinta, Gift of God, Legion of Mary, SPPC San Simon, Black Rosary, CFM, CFC, SPPC Rincon, Charismatic, Prex, Parish Commission on Youth, SPPC Marcelo, Silmus, El Shaddai, San Isidro Labrador Parish, Multipurpose Cooperative, SPPC Santo Rosario, Mother Butler Mission Guild, Solo Parents, SPPC Balubaran, Knights of Columbus, Commission on Social Communications, Catholic Women's League, Lourdes Santos at Sharon and family, Mr. Fernando and Mirna San Diego and family, Sita Reyes and family, Mr. and Mrs. Aquilino Belando and family, Jonah Raimundo and family, Erlinda Domingo and family, Marjorie and Ireneo Arcaina, Diana Maristan and family, Mariano and Remedios Tan and family, Sanuk Torres family, Castelo family, Mrs. Avelina Digdigan, Iris Smiths Ursos, Mr. and Mrs. Virgilio Uy and family, Oscherates, Peterson Sampayan and family, Teresa Ocampo, Jamie Co, Conrad Co, Juliet Uy and family, Miss Fradejas and family, Presi Espiritu, Arlene Vistro and family, Chris and Emily Dagputan and family, Shati Plazo, Carlito Velasco, Elisa family, Cecilia Celis Domingo, Editha Daen and family, Arabel Torres, Jojo Montevirgen, Claudia Hayag and family, Lita Concepcion,
Mr. and Mrs. Jessie Pactor and family, San Diego family, Mr. and Mrs. Timoteo Frias Jr. and family, Mr. and Mrs. Rani Dumalanta and family, Cruz family, Rose Adriano and family, Benjo Adriano, Andrea Nicole Gutierrez, Leia Leugan and family, Rebecca Hong and family, Jamie Hong Ko, Conrad Ko, Nida Pondanera, at Mr. and Mrs. Mela Mityam. Para sa mga natatanging kahilingan, nina Jaid Tolentino, Jerry at Joel Adriano, Joy Pearson, Rosita Balbin, Ayan and Lorena Domingo, Jerlinda Seafeld, at Jamie Lynn Domingo. Para sa maagang paggaling nila Rene Alvarez, Amelia Pescadero, Danilo Acosta, Jane Tumaca, Menchu Tomikawa, Lolita Peralta, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Erasmo, Jamie Pauline, Pedro, Virginia, Ruben, Gerardo, Leoncia, Orlando, Florencio, Meldy, Jacinto Odeza, Pedro Sr., Avelino, Eufrasia, Epifanio Sr., Jose Rafael Sr., Cirila, Rosemary, Reynaldo, Jewel, Joshua, David Manuel, Zaldi, Marianida, Azucena, Jesus, Heidi, Rosario, Francisco, Bonifacio, Emiliana, Miguel, Benchito, Concordio, Lebrada, Ingomar, Apolonia, Herman Sr., Santiago Sr., Edwin, Ernesto, Leonito, Dolores, Bernardo, Benigno, Gil, Marian, Alvin, Hipolito, Ernesta, Cerila, Jose Rafael, Epifanio Sr., Reynaldo, Joshua, Rosemary, Eugenia, Felipe, Filomena, Rose, Ramon, Remedios, Zelda, Mary Jane, Ruben, Jocelyn, Benigno, Carolina, Romeo, Teodoro, Modesto, Felicia, Regina, Marcelo, Nestor Sr., Dominga, Dolores, Roman, Isabel, Juanito, Juanita, Pedro, Librada, Maria Vilma, Exequiel, Onyong, Melvin, Celedonio, Jacinto, Anastasia, Leonides, Edgar, Benicio, Roman, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating patrong si San Isidro Labrador. Bilang panimula sa ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumadapaan. At sumayo rin. Mga kapatid na ay binagdiriwang natin ang dakilang kapista, mahal na patron na si San Isidro Labrador. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng isang taong huwaran sa pananampalataya, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, at naway sa kanyang tulong at panalangin, palagi ang mamayani ang Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. My God.
kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang mayari sa tanang kinapal, at Ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwa ng tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa, nang ito'y mamasdan. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon, hindi kayo pamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili pong nakatayo. Magsiupo ang lahat. Monsignor Adalberto, ang ating minamahal na Kura Paroko at ang kanyang katuwang Reverendo Padre Ruel Aldwin Valmadrid, ang ating mga panauhin na mga pari, Father Peng Sulit, na hindi naman panauhin dahil na-assign siya rito ng maraming taon, at Father Menold Castro. Actually, kayong dalaw po ay galing Plaridel, di po ba? At ang ating sangguniang pastoral, pinangungunahan ni Brother Joseph Cruz, na siya rin ang PPC natin ngayon, ang naging hermandad sa kapistahang ito. Mga kapatid sa pananampalataya, maligayang pistahan po ni San Isidro Labrador. Nakita ko po napakagandang ayos ayak ng altar at makikita natin na parang community pantry. Siguro ito'y pagkatapos ay ipamimigay, no? Titingnan mo lang ay parang nagugutom ka na kasi parang may mga gulay, pwede ng pang ano ito, bulalo, kasi may ano may mais at pinakbet. Itong mga bunga ng pagsasaka ay nagsisimbolo, nagsasagisag ng pagiging mabunga ng isang tao na nananampalataya.
sapagkat ang Diyos ay nagbibiyaya sa mga taong tunay na naging matapat sa Kanya. Kagaya po ng San Isidro Labrador. At si San Isidro, isang halimbawa ng isang taong mabunga. Inisip kasi natin, kapag ang tao ay mabunga, siya ay matagumpay, successful, mayaman, maraming ari-arian. Pero hindi. Ito natin makikita kay San Isidro. Si San Isidro ay ordinaryong magsasaka, ni hindi nga niya pag-aari ang lupa na kanyang sinasaka. Ngunit masasabi pa rin natin siya ay taong mabunga sapagkat ang kanyang gawain ay nanggagaling mismo, nakugat mismo sa ating Panginoon. Ano po ba ang mga signs o mga palatandaan ng isang tao ay mabunga? Una po sa lahat ay yung may galak. May galak. Hindi lang dahil sa kanyang kalagayan, kasi sa ating kalagayan naman, bilang tao dito sa mundo, andyan ang mga problema, andyan ang pandemic, andyan ang mga iba't ibang mga hamon na hinaharap natin sa buhay. Ngunit ang taong may galak ay palaging kita niya ang oportunidad, ang pagkakataon kung anuman, kahit anuman ang sitwasyon o kalagayan. Positive thinker kasi. Hindi niya alintana kung anuman ang kanyang kalagayan, nakikita kaagad niya kung ano ang maaaring gawin. Ano ang maaaring gawin? Contrast that with a person, isang tao na negatibo palagi ang pag-iisip. Na kung anumang sitwasyon, nakikita kaagad-agad ang problema. Or rather, whatever situation, hindi niya nakikita ang problema, kundi lahat ng sitwasyon ay talagang problema. Halimbawa po, sa ating kalagayan ngayon, totoo naman, malaking problema ang pandemya. Hindi tayo makaalis sa bahay, hindi tayo makatrabaho, ang daming mga balakid. Para sa isang taong negative thinker, talagang nakaka-depress. Nakaka-depress. Sapagkat lahat ng gusto mong gawin ay hindi mo magagawa. Ngunit ang isang taong may galak, may positive na pananaw sa buhay, ay makikita niya kung ano ang kanyang magagawa in the face of difficulties. Halimbawa po, hindi tayo makaalis sa bahay. Mahirap ba yon? Mahirap dahil hindi tayo makapagtrabaho, pero meron naman tayong magagawa sa loob ng bahay. And if we see it as an opportunity to reconnect with our loved ones, mapalalim natin ang ating ugnayan sa isa't isa. At kung wala naman talagang magagawa, ay linisin na lang natin ang ating bahay na nung ordinaryong panahon ay hindi natin nalilinis sapagkat palagi tayong nasa labas. So that we always see something positive. Kasi naman, wala naman talagang kalagayan na totally negative. Nasa pananaw, nasa pag-iisip at attitude ng tao. Na kanyang mahanapan na merong pagkakataon na pwedeng mapag-cultivate upang ito ay lumago. Saan po nanggagaling ang attitude na positive? Yung kagalakan
Hindi yung bungis-ngisa na palagi na lang tumatawa, wala namang rason na tatawa. Hindi yung palaging maingay, wala namang rason na magiging maingay. Galak kasi is more of an inner peace na nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso dahil alam mo na everything is under control because God is in control. Kaya po, ang isang taong may galak, saan po nanggagaling yan? Sa kanyang palaging pagpapasalamat. Gratitude. Sapagkat nakikita niya na lahat ay biyaya, tinatanggap niya, kung ano man ang tinatanggap niya, biyaya ng Diyos. Kaya siya ay palaging nagpapasalamat. A grateful heart is also a joyful heart. A grateful heart will always see a blessing rather than a hindrance. At saan po nanggagaling? At ano po ang endpoint ng isang taong palaging nagpapasalamat? Kapag tayo ay nagpapasalamat, we become generous, bukas palad. Sequence kasi yan sequence. Una sa lahat, hindi natin nakikita ang problema, nakikita natin ang pagkakataon, opportunity. Because this opportunity is a blessing nang gagaling sa Diyos, tayo ay nagpapasalamat. At dahil tayo ay nagpapasalamat, masaya tayo ay makapagbahagi. Nagiging bukas palad tayo. Hindi tayo natatakot. Alam natin na kung tayo ay magbigay at magbahagi, alam natin na ang pinanggalingan sa ating ipinamimigay ay ang Diyos mismo na nagbahagi o nagbiyaya sa atin. Kaya, hindi tayo natatakot maubusan. Yun kasi ang attitude ng isang taong sakim. Ang taong sakim ay inisip niya, mauubusan na ako, magkukulang ito sa akin. Ang taong sakim naman ay hindi nagpapasalamat sapagkat sa pag-iisip niya, lahat ng kanyang naipon ay nanggagaling sa kanyang pagsisikap at paghihirap. Kaya ang taong yan ay hirap ng hirap sa buhay. Kahit mayaman siya, kahit ilang pang kotse o kondominium o ilang lupain ang kanyang pag-aari. Pero pag-iisip niya, hirap na hirap akong nakuha ito. Yan, mahirap. Yan ang taong mahirap. Kasi naghihirap. At walang galak. Walang galak kasi sa tingin niya, parang siya ay pinagnanakawan ng kung sino-sino. Sa tingin niya, nawawala yung kanyang mga ari-arian, kaya kapit ng kapit. But if you have joy, if you have gratitude, and you become generous, magiging mapagbigay at bukas palad. Saan po manggagaling ang tatlong attitude na ito na magkasunod at magkadugtong? Sa buhay ni San Isidro Labrador, kung saan ay makikita natin ang tatlong katangiang ito, saan nag-uugat? Sa pagdarasal. Sa ugnayan natin sa ating Panginoon, na kitang-kita natin lantad na lantad sa buhay ni San Isidro. Sapagkat bago siya pupunta sa sakahan, dadaan muna siya sa simbahan. At doon ay magdarasal. To the point na itong mga kasama niya na mga magsasaka ay nagreklamo sa landowner. Itong si Isidro hindi dumarating sa tamang oras. Palaging nahuli. Palaging huli.
Kaya nag-investigate naman yung tao, yung may-ari. Pero sinasabi nating nahuli si Isidro, natatapos naman ang gawain. Natatapos naman ang gawain. Ayun na nga, itong milagro sa buhay ni San Isidro, na habang siya ay nagdarasal, ay merong anghel na nag-aararo sa kanyang sakahan. Hindi po natin sabihin na mabuti pa sa San Isidro at walang ginagawa. Nagdarasal lang, meron nang gagawa para sa kanya. What this story tells us is, kapag tayo ay nagdarasal, yung output ng ating gawa ay dodoble. Bakit po? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay magbigay sa atin ng lakas, magbigay sa atin ng kaliwanagan sa pag-iisip, at para bagang ang mundo mismo, ang daigdig ay susunod sa iyo. Ang lupa, dahil ang lupa ay gawa ng Diyos, di po ba? Ikaw ay naugnay sa Diyos. Kapag magkaugnay ka at ang Diyos, ang lupa mismo ay susunod sa iyo. And this goes back actually to Genesis. Ano ba yung sinabi ng Genesis? Nung nagkasala ang tao, ang Diyos ay nagsabi sa lupa, ang curse, no? Sinabi ng Diyos, ang lupa ay hindi tutulong sa iyo. Ito pa ay tatanggi sa iyo. Kaya mahirapan kang mag-araro nito. Ito yung parusa na binigay sa atin ng Diyos. There is no more coordination, no more complementarity between human labor and the earth, sapagkat nagre-rebelde na ang lupa sa atin. Kaya mahirap araruhin. Kapag bumalik tayo sa Diyos, ang daigdig, ang mundo rin, ang lupa ay babalik sa atin. So that a person who is connected with God in prayer does things easily kasi sumusunod, nagre-reconfigure ang mundo para sa kanyang kapakanan. You try it in prayer. Pagkatapos ng prayer, ang gawain mo ay parang daling gawin. It's as if opportunities come one after the other. Para bagang mga pinto ay kusang nagbubukas para sa iyo. Sapagkat alam mo na ikaw ay ginagabayan ng Diyos. And this is what Jesus is telling us. I am the vine, you are the branches. Kapag kayo ay nauugnay sa akin, kayo ay maging mabunga. Sapagkat siya ang ugat, siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya kung tayo ay nakadugtong sa Kanya, lahat ng ating gawain ay maging mabilis at madali at mabunga, sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay nasa Kanya umiiral. Nasa Kanya umiiral. At kapag nakadugtong tayo sa sanhi ng pag-iiral, lahat ng bagay ay tila susunod at tutulong sa atin. That is the mystery of fruitfulness. Ang taong hitik sa bunga ay hindi nanggagaling sa kanya yung bunga. Siya ay nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Kaya meron kayong makikitang mga taong ganito. Hindi man sila mayaman, ngunit parang kay saya-saya nila. Kay dali nilang gumawa ng mga maraming bagay at mapagbigay sila. Ang kanilang presensya ay nagbibigay galak sa atin. Magaan
ang kanilang sasabihin nating aura. Ngunit merong mga tao pagpasok pa lang ay parang nagdadala ng ulap at ulan. Di po ba? Pagpasok pa lang ay parang parang naging malas na yung nung lugar. Bakit po yon? Hindi nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya po, let us reconnect with God through prayer. Allow Jesus to transform us. Na tayo ay mapapanibago niya. Mababago ang ating pag-iisip, ang ating attitude, ang ating pananaw sa buhay. At mababago din ang ating mga gawain. Hindi tayo nagiging sakim, tayo magiging mapagbigay, magiging bukas palad, masaya, at palaging nagpapasalamat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa paggabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Panginoong Hesukristo, bukal ng ating pag-asa, ay ibinangon mula sa kamatayan. Taglay ang papuri at pasasalamat. Ihain natin ang ating mga kahilingan, ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga bumangon kasama ni Kristo sa sakramento ng binyag, magalak nawa sila sa habag at pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon at sa ating mga kababayan, magbunyi nawa tayo sa tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kamatayan sa sakramento ng binyag at sa pananampalatayang natanim sa ating kapuluan 500 taon na nakalilipas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang ang taong ito ng Hubileo ay maging taon ng biyaya at pagpapanibago sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan, tumalima nawa sila sa panawagan ng Diyos, sa katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa sa katawan, isip at kaluluwa, magdiwang nawa sila sa pagpapalaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga yumao, magalak nawa sila sa kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama naming lubhang mawain ang iyong balak na pagliligtas ay nagkaroon ng maluwalhating kaganapan sa pagkabuhay ng iyong anak na si Hesu Kristo. Dumaloy nawa ang iyong mapagligtas na kapangyarihan sa aming buhay at sa aming daigdig, sa pagdiriwang nito ng pagkabuhay at sa araw-araw, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
langit sa'yo dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Tandog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristo aming Panginoon. Ang sino man humanggang at makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Ay naninang iyong anghel, ang aming Magsitayo po ang lahat. langit sa'yo dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayanang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro, ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw, ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, at ang aming mahal na patron na si San Isidro Labrador, at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Dennis, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipin mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan mo at patuloyin sa iyong kaharian
ang mga kapatid naming yumao, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningan. Walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang pinagdadaanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Bahagi ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako ako dapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay ay gagaling na ako. ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
us when we stray. Lord, give to us this only song, the selfless sacrifice. How can we pay for wrong is done when Jesus paid the price? We will serve Him for the rest of our days. We will serve Him with the highest of praise. We'll be His witness no matter the cost. We'll be His king and His light to the lost. We will serve the Lord our God. We will serve the Lord our God. We will serve Him for the rest of our days. We will serve Him with the highest of praise. We'll be His witness no matter the cost. We'll be His beacon, His light to the lost. We will serve the Lord our God for the rest of our days. The rest of our days. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran katang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap sa hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiluhod po ang lahat. Orache Pirata ug COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami ngayon para kami pagsanggalang sa COVID-19. Nadulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Ang natuklasang lunas sa sakit na ito, naway maging mabisa at naway makapigil sa paglaganap. Pangalagaan mo ang mga eksperto sa medisina upang mapaglingkuran nila ng buong kaalaman at pagmamalasakit ang mga may sakit. Ang mga dinakuan ng virus na ito at bigyan mo nawa ng dagling kagalingan. Panatilihin mong malusog ang mga nag-aalaga sa kanila. Magkamit nawa ng walang hanggang kapayapaan ng mga yumao. Ipagkaloob mo sa panahong ito ang biyaya na makagawa kami para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ang mga nangangailangan. Ipinamamanik namin na tapusin mo na ang paglaganap ng virus na ito at pawiin mo ang aming mga takot at pangamba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahalina ng Diyos. Huwag mo kaming tanggihan sa aming mga pangangailangan. Bagkus ipagadya mo kami sa mga panganib at kasamaan o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating minamahal na Obispo, Dennis Villarojo, sa ating Kura Paroko, Mons Adi Vergara, at katuwang na pari, Father R.A., sa mga pari na nakiisa sa pagdiriwang ng Santa Misa, Father Beng, Father Menal, at sa buong sambayanan ni San Isidro, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po na bumubuo ng sangguniang pastoral na tumayong ermano o ermanidad para sa taong ito, kapistahan ng ating pintakasing si San Isidro, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na sumuporta, nakiisa at tumugon para sa pagdiriwang na ito. Sa kabila po ng pandemyang nararanasan at limitadong pagkilos, ay hindi nanaig ang takot, bagkus patuloy na tumugon ang lahat sa atas na gawain. Ang PPC Execom, Commission Head, Organization President and Members, SPPC, at Parokyano ni San Isidro Labrador. Higit po sa lahat, ang aming pasasalamat sa ating Kura Paroko, Mons Adi, na siyang nagbigay kaisipan at gabay upang matagumpay na maidaos ang araw na ito, kapistahan ng ating pintakasi, at gayon din po kay Father R.A. Salamat po, Bishop Dennis, sa pagpapaunlak na pangunahan ang pagdiriwang ng Santa Misa sa kapistahang ito, at sana po ay maulit pa. At sa inyo pong lahat, sambayanan ni San Isidro, maraming salamat po sa mga nagtaguyod, sumuporta. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ilan pong paalala. Magkakaroon din po ng banal na misa mamaya sa ganap na 5 ng hapon na pangungunahan ng Obispo ng Bayumbong, si Lubhang Kagalang-galang Jose Elmer Mangalinaw. Gayon din po, pagkatapos ng ating banal na misa, ay magkakaroon ng picture taking kasama ang ating obispo at ang mga paring nagdiwang ng banal na misa, at susundan ng picture taking ng ating obispo kasama ng mga paring nagdiwang at ang PPC. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo't ihasik ang binhi ng pananampalataya. Salamat sa Diyos.